Yung tipong kapag wala ka sa kusina, napakarami mong gustong lutuin. Pero pag nasa kusina ka na, nakakalimutan mo na lahat. Malamang nakaka-relate ka rin sa mga sinasabi ko. So itong recipe natin ngayon, napakasimple lang at sigurado naman ako magugustuhan mo rin. Kaya kung ako sa'yo, tutukan mo hanggang dulo. Kalahating kilong atay ng manok, repolyo, tapos ito namang hinihiwa natin, isang pirasong karot. Nagpapainit lang ako ng mantika rito at ipiprito na nga natin itong ating mga squid ball. Ngayon, hiniwa-hiwa ko lang sa gitna para dumami. At kapag luto na, tatabi muna natin. Pwede ka rin gumamit ng fishball, pwede ka rin gumamit ng kikiam o chicken ball. Ngayon naman, magisa tayo ng sibuyas at bawang. Then, ilalagay ko na itong atay at puso ng manok. Tapos, titimplahan lang natin ang paminta. 2 to 3 tablespoon ng patis para mas masarap. Tapos, gigisahin lang natin ito hanggang sa maluto. Ngayon naman, kapag ganito na itsura, pwede na natin lagyan ng oyster sauce. Tapos, hindi pa yan luto. Pwede pa natin lagyan ng tubig yan kapag natutuyo na. Yung tubig na ilalagay natin, mga nasa kalahating baso lang. Pagkalagay mo ng tubig para mabilis maluto, takpan mo lang. Kapag mga ilang minuto na nakalipas, pwede mo na ilagay yung karot. Nanonood ka pa ba hanggang ngayon? Pakibanggit mo naman kung taga saan ka. Naglagay pala ako ng konting pampalasa, tapos nilagay na natin yung repolyo. Ang pagluluto naman ng repolyo, nakadepende sa'yo kung gusto mo malutong, kung gusto mo ay lutong-luto. Pero ang the best talaga ay yung tinatawag na half cook. Ngayon naman, ilalagay na natin sa ibabaw yung ating mga piniritong squid balls. Tapos hinalo-halo at tinost ko lang hanggang sa mag-incorporate na lahat. Tapos meron pa tayong ilalagay dyan. Meron ako ditong evaporated milk. Lalagyan natin ito para talagang masarap at creamy yung sabaw niya o yung sarsa. 1/3 lang naman itong ating evaporated milk ang ating ilalagay. Okay na yon. Tapos ito na. Pwede na to. Hindi ko na dapat pagtagalin pa. Papatayin ko na yung apoy at pwede na tayo mag-plating. Ganitong klase lang yung mga hinahanap-hanap ko. Lalo na kapag yung mga ulam natin nagsasawa na tayo sa mga may sarsa, sa mga karne, sa mga kung ano-ano pang ulam. Ito talaga yung the best. Nga pala, pwede nyo gamitin kahit anong gulay yung meron lang na available sa inyong lugar. Kahit sayote, o meron kayong pechay, meron kayong kangkong, kung ano ba yung mga klaseng gulay na pwede nyo gamitin nyo. Basta ang mahalaga ay meron tayong iluluto para sa ating pamilya. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. God bless po ulit. Babus!